Ito po, sabi ko nga sa mundo po ng kulaong, kay Norman Mangusin, naging susi itong si Makagago para po mapatigil ang mga katarantaduang ginagawa ni Kulaong. 'Di ba? 'Yun ang nakita natin talaga, 'di ba? Huminto talaga si Kulaong sa pagsusokmed at sa panloloko sa mga Pilipino. Yan ang nagawa ni Makagago. Hindi man aminin ng ibang mga personalidad o ng ibang mga tao, pero yan po talaga ang nagawa ni Makagago. Napahinto niya ang pangloloko ni Kulaong. Ngayon, sana eto naman ang mapahinto ni MG. Eto pong ganitong sitwasyon na meron pong mga tapos na ang kaso, dismiss na ang kaso, pero nahahainan pa rin po ng warrant of arrest ng CIDG. Yan. Magandang araw mga kahombra ko, no? Grabe to. This was a very tough day, no? Sa Facebook to, this was a very tough day for me. Dami kong ginawa ngayong araw na to. My goodness, man. Ay, nako, nakakapagod to ang araw na ito. Anyway, ako nandito lang today, no? Tatanggal lang ako ng mutan ko. Ayan, magandang araw. Yan. Ganito yan mga ka-hombre ko, no? Meron akong special na mensahe sa CIDG ng Laguna, no? Ito CIDG Laguna, makinig kayo sa akin. Ako sa totoo lang, actually, kailangan pa ba kayo respeto? Ay sige, sa bagay, kailangan naman respeto. Ito ho, para sa mga may sa mataas, no, na katulong sa may mataas na katungkulan, CIDG sa Laguna. Ano po, magandang araw sa inyo. Pero sige lang, hintayin ko muna. Ano na ba? Ilan ang views dyan sa'yo? 388 dito. Ayan. Sige, mga 1,000 views yan. Para at least isang bagsakan na lang tayo. Tapos mamaya rin mga kaomro ko, may content ako, no? Sa pagay ko 7 p.m. as usual. Yan. Ingat din kayo sa mga nagko-comment dito. Ingat, sige. Meron lang akong konting kwento sa inyo mga kaomro ko. Mabilis lang to. Hindi ko pa siya masyadong pwede na na i-bitaw lahat. Kasi hindi pwede. Boy, tamo nga yung mga bintana mo. Yan. Sayang naman ng aircon. Sige. Ay, wala. Hindi ata ito aabot sa 1,000. Hindi ako sa Facebook. Hindi na ako masyado sa Facebook. Sige, okay lang. It's okay. Or baka, uwi na ng mga tao. No? Pero sige, it doesn't matter. Tuloy ko na ito mga kaobra ko. No? So, ito, mensahe ko para sa... Ay, salamat doon sa mga nakapansin ng bago kong studio. Actually, bagong renovate tong ating studio. Bagong bagong green screen. Sa mga kataas-taasan, no? Sa CIDG Laguna. Kanina Ano lang yan? AI lang yan. AI lang. Chat GPT lang po gumawa niyan. Hindi ko masabi kung anong oras, pero pumunta kayo sa bahay ko, sa San Pablo. Anyway, everybody knows kung saan naman ako nakatira, San Pablo, di ba? Kaso lang, nung mga panahon yun, kasi hindi na kasi ako doon nakareside, di ba? Doon naman ako doon pa rin ako, bahay ko rin, mga bahay ko naman yun, pero hindi ako dyan nakareside. Now, to tell you the truth, mga kapapura ko, no, na-shock din ako. Hindi ko siya pwede masyadong kasi surprise to sa inyo mga kapapura ko kung bakit. Kaya may usapan na kami. Pero definitely mga kapapura ko, hindi ito Norman Mangusin for your information. Baka naisip kasi boy ng mga tao, ito warrant galing kay Norman. Hindi ko mga kahobre ko. So hindi siya galing kay Norman Mangusin. Galing siya sa iba pang influencer mga kahobre ko. Ibang tao, di ba? Now, malalaman nyo naman lahat yan very soon kung ano yung storya na yon, kung ba't nangyari yon, and all that. Ngayon, mga kahobre ko, nakakatawa to, no? Actually, ito yung nangyari. Ito talaga yung totally na nangyari ngayon. Dumating si CIDG, ang pogi niya actually, nasa siya
Na sobrang astig talaga. Oh. Nakangiti siya. He was having fun, I think. Without even thinking, I mean, may dala siyang warrant, mga kahombre ko, nakasulat, pangalan ko, okay yan. Nakasulat pangalan ko, Mark Jason, blah, 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 okay yan, at aka MG, sa kasong cyber libel. Keso, kailangan ko daw magbayad ng 48,000 pesos. 48,000 pesos kasi nga, dahil dito sa bench warrant ko. Ako nag-isip. Sabi ng nanay ko sa akin, oy, meron kang warrant of arrest. Bench warrant. Di naman alam ng nanay ko ano ibig sabihin. Bench warrant of arrest. It's the same. So, ano na yung nanay ko? Siyempre, first time siguro. Second time yan na itong nangyari. Pero siyempre, this time was crazier. So, yan nangyari. So, bench warrant. Ayan. So, yan. May halong takot na yung nanay ko, no? So, yan. Ngayon, siyempre, tumawag naman ako sa abogado ko to clear things up. So, naklaro naman, mga kahombre ko. Sabi ko, puta, ano tong kasong to? Sabi ko, hindi kaya kay Norman to? Baka to sa, sa Isabela o kung saan niya. Sabi niya, ang kwento niya, kinasuhan niya ako kung saan, baka iniba-iba yung address ko, di ba? I don't know. Nilagay niya na San Pablo, di ba? Alam niyo naman, iniiba niya yung address ko. Puta na, sabi ko, ano to? Saan tong kaso na to? Ngayon, nabalitaan ko, mga kahombre, hindi ko pa pwedeng isabihin sa inyo yung city kasi darating tayo dyan. Very soon, konti na lang, mga kahombre ko, darating tayo dyan. Ayun nga lang, nung sinabi nung tao namin na, oy, ganito, dito daw, ito daw yung warrant mo. Dated 2025, mga kahombre ko. 2025. So ngayon, mga kahombre ko, yung bench warrant ho ay nung 2025 pa. So, ngayon, maiisip mo, mga kahombre ko na, uy, 2025. Ba't ka bumalik dito, bossing? Si IDG Laguna. Ba't ka bumalik dito? 2025? 2025? Hindi kayo nag-research? Ito, seryoso Hindi mo chinek? Hindi ka nag-check? Hindi ka nag-check ng online warrant kung may warrant of arrest talaga ako? Hindi ka nag-check? Naku! Nari-risk ang trabaho mo dyan, bossing. Nari-risk ang trabaho mo dyan. Alam mo yun, yan alam mo, hindi kayo pwede bully o kung anong naiisip nyo naisip ko, ito, bench warrant na, hindi mo alam, double check. Nakasulat 2025, 2026 na kalahati na ng taon ngayon. Di mo ba naisip na baka mamaya dismiss na para itong kaso na to? Sabi. Yan ang sinasabi ko. Alam niyo mga kahombre ko, to tell you the truth. Pangalawang beses ito nangyari. Okay lang naman. Sa akin, wala naman yan Alam niyo mga kahombre ko, it's okay. Para sa akin, nangyari na to first. Wala ka pa. Diba? Nangyari na to. Hindi wala ako sinabi lang. Shit, this shit happens. Pero mga kahombre ko, pangalawa. Now, sa pangalawa, ay hindi. Somebody must stay. Dapat, kayong mga CIDG, pupunta kayo, tama ang papel nyo. Actually, ayan yung mali ni Norman Alam mo yun? Ayan yung mali na abogado ni Norman. Di ba? Naalala nyo yun, yung na-warrant of arrest siya, di ba? Na-warrant siya. Anong sinabi ng abogado niya? Sumama ka na lang. Di ba? Mali yun. Ibig sabihin, wala kang utak. O hindi ka nag-iisip, di ba? Pag may warrant, una sa lahat, kalma ka lang. Pangalawa, basahin mo. Kasi hindi ka naman siguro bobo, hindi ka marunong bumasa. Basahin mo ano yung kinaso. Karapatan mo yan, di ba? Patawag ka sa abogado mo, ito po yung ikinaso sa branch na ito, ganyan. Klaro. Dito, 2025. Alam niyo ba, na yung dalawa kong kaso na yan, isang kaso lang yung sinabi niya, dalawa yan, sa totoo lang. Dismiss na ho yan. At ayan yung problema mo ngayon, boss CIDG na Laguna. Kasi bukas, hindi ka na. Alam mo kapag nagsasabi ka ng totoo, it's difficult, man. Ayan yan na yung nangyari.
pumunta etong si Makagago sa Napolcom. Ayan, syempre, eto nga yun ito nga yung kumbaga, unang pagkakataon yung nangyari kay Kulaong, napahinto ni Makagago si Kulaong na magpatuloy sa kanyang pang-i-scam. So ngayon, etong si MG, nag-post po ng isang litrato na kasama niya itong si Saral Kalinisan. Ayan na po. 'Di ba? Yung tipong ise-serve sa iyo yung warrant pero dismiss na ang kaso without fact checking. Ayon kay Commissioner, didinig sila sa mga nagkaroon din ng ganitong problema. Pumunta lang kayo sa tanggapan niya tulad ng ginawa ko upang makapagreklamo, mga kahombre ko. Yan po yung ginawa nitong si Makagago. So, kasi hindi po ito unang pagkakataon. Hindi ito ang unang pagkakataon na meron pong nangyari na dismiss na yung kaso, meron pang dumating na warrant of arrest. Na ihain pa din yung warrant of arrest. Hindi lang natin alam kung eto ba ay modus o eto ba ay misunderstanding lang. O ano tawag doon yung hindi naman clerical error. Basta yung mali lang ng sistema na dismiss na yung kaso pero walang nakapagpaabot doon sa taga CIDG o taga doon sa opisina sa buong Pilipinas na etong kaso na ito ni Mark Jason ay dismiss na. Kasi nga po, hindi ito yung unang pagkakataon na nangyari to. Napanood ko na rin to. Alam ko sa Tulpo, parang sa Tulpo napanood ko to. Sa mga balita, napanood ko na rin to. Dismiss na yung kaso, hinuhuli pa. Nagkaaregluhan na yung magkabilang panig sa isang kasuhan. Biglang darating ang warrant of arrest, dadalhin ng isang arresting officer, ihahain doon sa kinasuhan. Kahit na 2 years ago na o 3 years ago na o kahit sabi mong matagal na, nandyan pa rin, standing warrant pa rin ang nakalabas. Kaya mapapatanong talaga, 'di ba? Mapapatanong talaga ang isang katulad ni MG na bakit nangyari 'to? Matagal na tong nabasura tong kasong to, dismiss na. Bakit hindi pa rin ito natapos? At ako ngayon ay bibigyan ng warrant of arrest. Pinagbabayad pa 48,000 daw. Ang masama pa dito, sa bahay pa ng nanay niya yata dinala. Kaya na-hospital ang nanay niya sa nervyos. Pero alam niya, ito. Nung lumabas naman to, nung nakita ko tong live na ito ni MG, never pumasok sa isip ko na, ito yung kaso ni MG kay Kulaong. Never. Hindi po pumasok sa isip ko yan. Bakit? Alam ko na nga kagad kasi na basura naman yung mga kaso ni Kulaong. Basura yun. Walang kwenta. Hindi po tumayo sa korte yung mga kaso na yon na inihain ni Kulaong kay MG. Ayan. Floyd Prince, hello po, Kuya Kurimao at si Kuya Henry Tate Virgin nandiyan pa din. Kuya Ninyo, may power ang CIDG na mag-check bakit di ginawa bago nag-operate. Yan nga po ang tanong. Yan po talaga ang tanong, Kuya Ninyo Barsaga. Shoutout sa iyo, Kuya Ninyo Barsaga. I-follow niyo yan si Kuya Ninyo Barsaga, ang pinakamagandang dilag dito sa mundo ng SOCMED. Yan yung malaking tanong. Paano nangyari at eto pong ganitong pangyayari ay nangyari sa hindi dapat mangyari. Kaya nga, alam nyo, sabi ko nga chat ko kagad kay MG
Kasi nagulat din ako eh. Sabi ko, grabe yon boss. Kalusin ng mga yan, hanep. Tama ka, paano kung magbobote ka lang? Eh di kulong ka. Ingat ka lagi. God bless you. Yun ang sabi ko kay Makagago. Kasi, paano nga naman kung mahirap lang yung biglang hainan ng warrant of arrest dyan, tapos na-dismiss na yung kaso. Tapos pinagbabayad pa ulit siya ng warrant o yung tawag do, piyansa. 'Di ba? Kawawa yung tao. Kaya tong ganitong mga pangyayari, maiiwasan sana to kung meron man lang sanang nag-check sa part ng CIDG. Yun ang pinakamagaling na ginawa sana muna. 'Di ba? Hindi natin sinasabi na nagkamali kayo ng binangga. Dahil si MG yan. Hindi ganoon. Ang sasabihin natin, nagkamali kayo ng pinagkamalian ng inyong trabaho. Dahil naiparating ni MG sa pamunuan ng Napolcom yung mga ganitong sitwasyon. Meron ako kakilala. Actually, kaya ako naka-relate dito. Meron ako kakilala. Nakakasuhan. Tapos nagkaaregluhan na. Lumipas parang mga 1 taon. Parang katulad lang din dito kay MG. Lumipas ang 1 taon. Hinuhuli. Nagulat na lang. Sa bahay din ng nanay dinala yung warrant of arrest. Nagulat na lang na, ba't may warrant of arrest? Tapos na yung kaso. Nagkaaregluhan na. Muntik pang mag-away ulit yung magkabilang panig. Yung sa nakita ko na sitwasyon na yun. Nagkaaregluhan na, magkabilang panig. Si Juan de la Cruz. Saka si Henry de la Cruz. Nagkabati na, okay na, tapos na ang kasuhan. Dumating na naman yung warrant of arrest doon sa kinasuhan. Muntik na naman mag-away. Buti na lang napaliwanag. Ano lang to, kasi meron palang warrant of arrest pala na nakaano pa rin, standing pa rin, pero tapos na pala yung kaso. Gipit yata yung CIDG ng Laguna, boss. Pwedeng ganon, di ba? Kaya nga, ang tanong nga natin dito, ito ba'y modus? Kasi hindi lang nga kay MG ito nangyayari. Di ba dapat kapag ikaw nasa gobyerno, nasa iyo ang lahat ng fact-checking, nasa iyo lahat ng kapangyarihan para i-check kung tama ba yung gagawin mo kasi gobyerno ka. Pero bakit hindi nila ginawa? Ate Chaicher, hello po. Shoutout po sa iyo Ate Chaicher, ayan. Okay, pinag-uusapan nila si Tol Ninong Ramos. Mark Ramos, ayan. Okay, Kurimao, hello po. Jer Camacho. Yes, Kuya Ninyo, buhay pa. So, eto, okay, it smells fishier than fishy kasi hinihingan siya ng 40K. 48 nga yata Airvlog. Shoutout sa iyo Kuya Airvlog. 48,000 nga yata yung hinihingi. Kasi kapag ganun hinainang ka ng warrant of arrest, kailangan mo pa rin magpiyansa, nandoon pa rin yung bail. Kung magkano yung bail. Kaya po umabot sa gano'n na pinagbabayad pa rin. Ayan. Ayumi, ayun samgyup na, naging bato pa. Sabi nung CIDG. Yun nga sana nga talaga maimbestigahan to at matapos na to, huli na sana to. Wag na sana natin tong makita, lalo na sa mga kababayan natin
na lumalaban ng patas sa buhay, yung mga kababayan natin na walang pambayad sa abogado, 'di ba? Kasi sabi ko nga, sa isip-isip ko lang talaga kung hindi ito si MG, wala na. Sasama na lang yung tao na yun. Ala akong magagawa. Sige, pusasan nyo na lang ako, sama na lang ako. Wala akong magagawa, wala akong pera eh. Makain nga, wala eh. Diyan pa sa 48,000 na yan. Diba? Sana nga ito, last na to at imbestigahan ng malalim ng ating NAPOLCOM Chief Ralph Calinisan kung ano po ang dapat na gawing aksyon, kung ano po ang baka merong kailangan baguhin sa rules na bago kayo mag-hain ng warrant of arrest, hanapin nyo muna sa portal, check nyo muna ng makailang ulit bago natin ihain ng warrant of arrest. Kasi para hindi masira ang ating uniforme, ang ating institusyon, ang ating trabaho. Kasi syempre kapag sinabi mo si IDG, PNP, NBI, napaka-professional po ng mga yan. Tapos malalaman mo, ang ating mga law enforcement masasangkot sa ganitong issue, parang, teka lang po, paano kung hindi si Makagago yan? Paano kung hindi si MG yan? Kawawa naman po mga kababayan natin. Diba? Sabi naman ni Kuya Earvlog, hindi sa arresting officer nagbabayad ng bill kaya talagang fishy. At heto na po ang silent supporter, number 1 silent supporter ni FLM, ni Francis Leo Marcos na medyo nasasaktan kapag sinasabihan nating kulaong si Norman Mangusin, si Chris Ulo. Paimbestigahan niya yan, baka may iba pang kwento yan. Tol Chris Ulo, shoutout sa'yo ha. Big Mama, hello po. Ay, shoutout sa mga tropa pips natin ha, kay Ate Ira. Kaya kila Ate Macha Mochi, Ate Michelle, kila Kuya Gary Cabat, Kuya Ramil Cruz, Ken Kel, Mami Bex, ayan, hello po. Tal Crisula, shoutout sa'yo. Ito, plug ko na rin nga pala, meron po akong isang channel na ginawa, yung Mac Publish Shorts. Dahil, ewan ko kung ano nangyari dito sa channel ko, mukhang na-shadow ban tayo. Pero hindi naman confirmed kasi ang shadow ban pala talaga wala talagang views, wala talagang nanonood, as in zero. Ngayon gumawa ako ng isang channel kahit papaano doon nakikita tayo. Mac Publishers po. Nagla-live ako doon ng ating impeachment. Puro politika doon. Tingnan natin kung dito baka tayo. Yung mga trending topics like katulad niyan, yung nangyari sa example lang, kuwari kay JB, ganyan. Yun ang siguro yung topic natin dito. Tingnan natin kung makahatak ng mabuhay ang algorithm dito. Ang hirap makapasok sa bago mong channel, Mac. Bakit po? Bakit naman po? Bakit mahirap? Dahil maraming DDS. Marami akong basher doon. Yung nanonood doon ay 1,000. Baka 50 lang yung doon pro BBM Nako. Kung umabot ka hanggang dito at nanonood ka pa rin, maraming salamat. I-like mo na rin tong aking video kung nagustuhan mo at mag-comment ka na dyan sa baba kung ano ang mga nagustuhan mong punto dito sa aking vlog. Salamat ingat ka palagi. Mama chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first!